Alam ba, gusto ko tumira. Ayaw mo ko payagan. Tira ako. Pag tira ako, pag nakahumbis ako sa loob, iba na alam nilalabas, ibang amin. Ako sarap saan pa, pakain-kain. Yung umamin tanga, binubugbog, pinapatay sa gulpi. Parang hindi ko man po, pinalo ka rito ng sokbulong na tasik yung bayag mo. Yun no, saan punta galing? Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Yung bata ako, nag-aaral ako nung, siyempre may ikaw sugal ganyan. Tapos, para ingitero, bata tayo, ingitero, pag ano makapigway meron ka, babata ang mayroon ganun. Sabi ko, makabilin ako. Nung araw kasi, siga-sigang, buti kami nung araw nung bata pa ako, siga kami sa kanto. Tapos, pakinabangan ng siga natin, luwas tayo Maynila. Luwas kami ng monumento, hold up kami. Punta kami ng Pao, hold up kami, punta kami Baclaran, hold up kami. Hanggang sa nalansa kami ni Lagasca. Nadali kami lahat kami, tumba silang lahat, patay sila lahat. Tapos punta kami sa Pampalay, tinumba naman sila ng Maganto. Ako nung sa aming magkakasama, ako lang nabuhay sa tagal ako nakulong eh. 16 years ako nakulong eh. Pero wala akong pag-isya, talagang ginawa ko naman yun. Bakit hindi na lang kayo naghanap buhay ng marangal, maayos tayo? Hindi mo maisip mo, pagbata ka pa eh. Hindi mo maisip pagbata ka pa, maano ka mapusok pagbata ka. Kasi isip man eh, para isip man lang, parang masarap eh. Nung una sinubukan namin, nung nakalusot kami, araw-araw ginawa na, parang ginawa na ng panghimagas. Punta kami namin nila, hold up lang kami. Isang sampa, dalawang sampa, uwi na kami sa Pampalay, Bulacan. Tutarbaho namin talaga yun. Umayos puti kasama ko dyan sa Quiapo. Sila Eddie Calles, pupunta sila Patalday, Matardo, Masputik, sila Bardot, Keller. Puro hold up ako, puro rapid hold up eh. Istribo, puro istribo. Yung unang-unang kita mo dyan sa pagiging istribo ka? Wala magandang kinita, maganda ron. Basta ako pagdating ng marilo namin usap. Dati alam mo yung Rolex Perpetual. Nakakuha kami noon eh. At saka mga Christopher ng araw. Naaalala mo yung mga kwentas sa mga Christopher, yung bang ginto na gano'n na tapos may Christopher Columbus na nung araw, mga sikat ng araw mga yan, tapos Rolex, mga silikod ng araw. Yan ang binabanata namin eh. Kung hindi kami nadala ng pag-hold up namin sa Espanya, namatay na akong kasama. Ginawa niya biro lakar namin eh. Nag-agawa sila ng pasahero. Kaya bag may lamang palang baril yun. Pag-gawa namin sa Espanya, sa magsaysay, bilhin natin, nakita ko bulagtay yung kasama ko. Alam ko, tumakbo na ako. Kita kasama ko, tuturo ako, punta ang Persa, nagtago ang Persa. Pero tayo di ba, nakita nyo nang namatay yung kasama nyo, pero ipinagpatuloy nyo pa rin yung trabaho nyo. Wala sa isip mo ganun. Siyempre bata ka pa malakas loob mo, parang kung bagasan parang ginagawa mo na lang binigyan mo. Noong nang huli ako doon ko nagsisiyalaw, napakapakan ko ng pulis ito sa dibdib. Tubig ka pare yung sisilito, yung ilong mo lang yung tubig pasisilito sa ilong mo. Nakagano ko doon ka magsisik mo. Batak mo, parang gulpi naabot namin. Lahat ng kaso sa Manila, pinaamin sa amin lahat. Nakapanakit kayo ng tao tayo? Oo, di may iwasan yung Bombay. Di may iwasan yun. Lumaban yung Bombay sa may tramos doon, sa may harap ng bombero sa tramos. Kinukuha namin dito ng Bombay lumaban eh. Binanat namin, patay nga, iniwan namin yun. Dekada sa 70 pa yun. Matagal na siguro, bulok ko siya. Naging kaso nyo rin yun tayo? Hindi. Kahit bata pa ako, alam kong kahinatan ko kasi nanggaling naman ako ng kulungan eh. Paglaya ko yung yung Madagal Liberty Center, sa may Tanay, Kampapinpin, alam ko na nakulong na ako. Kalang buwan lang yung kinuha ko ng tatay ko, bata pa ka 16 years old pa lang ako. Paglaya ko, lalo ko tumindi, tumira. Kulungan, gano'n pa, gano'n lang. Lalo tumira. Sitigil na ng kulan ako sa Davao. Hindi ako na ng kulan pero hindi bigyan ng pampilyado magtrabaho ron. Kasi lumalaban ako sa empleyado, pag ayaw kong tulas na magawa sa akin eh. Pero mabait ang mga empleyado ng Davao kasi. Ang empleyado ng Davao, may BCT naman empleyado, may bahala ron naman eh. May mga empleyado kasi tumira nga kami noon. Ang umano sa kanya, yung empleyado na bahala. Ni kurot, ni suntok, ni hahil. Wala, pagkagawa, tapong kagad ng kabilang kolonya. Hindi yung pinagalaw. Ito nga, tumawag nga, sabi ko, tol, pasalamat ko, hindi ako nagalaw sa Davao. Ay, hindi ko kasama si Lepe, sabi ko ako, si Birot ka ako. Ay, ako dito, tumira ko, kahit pinapunta kagan kolonya, ako masalanta ka. Yung bartuli kasi sa kapalong ako eh. Ay, Jen, may hawak no, pagka pinasok ko doon, parang mapukutan ako ng ulo. Kaya ang Davao, bihira, rayot. Ang kala ka lang mamatero, katangahan mo lang, bakit?
Yung iba kasi, pagka alam nilang inom, kunya kasi ang Kalunyan Davao kasi parang Manila lang yan eh. Parang is water area lang. Ang pagkita niya lang, barbed wire bago sa gingana. Kung sa gingana pwede matinda mga alak yan. Pwede po, at tatawag po silitan po tawagin namin. Marami pwede kong alak, Jane, alak. Pag nalasing yung mga saluslo, mga Bisaya, doon sila natitira. Pero sabi mo matitira ka sa sodo-sodo mo. Hindi wala na kasodo sa Davao. Ang tagal ko sa Davao, 16 years, pero nang-sodo na nakita ron. Riot tayo. Wala rin riot dun. Hindi uso riot dun eh. Kasi ang taong peaceful naman Davao pa rin. Ang kwento nila, takang kwento ng mga Manila Boy na gano'n sa Davao gano'n. Oo nga tayo, ayon sa ibang nakapanayam ko, malupit daw ang Davao. Hindi, putang ina ako, kasi balik-balik ang Davao, payag ako. Kahit sa kung beses lang balik ang Davao, payag ako. Bakit nasasabi nila yun tayo, na malupit ang Davao? Sila lang kasi malupit, paano sila, hindi sila mamakirano sa mga Bisaya eh. Puro Manila Boy lang siyempre. Alam mo, pagka, malimbawa, makita kang Bisaya, mga Bisaya yung mamakirano sa kala, magalit sa iyo yung kapag sa ano, parang, pag nanito mo Manila Boy, mamayamang na pag-uwi, alam Manila Boy, maporma kasi madali yung Manila Boy. Manila Boy ito eh, ganun. Kaya pagka magkatira nila, pero pagka, kahit Manila Boy, masulog ang sarili mo, hindi ka Manila ano yun, kaya lang, huwag tirador ka talaga ng Manila Boy, uunahin ka talaga hindi ka talaga pormahin. Si Manding Cross, yung sport nito mo, ganda lalaki, driver ng Pumbo yun. Hindi pa nakalapag ng, hindi pa nakabalintap, tinir na kakasaka sa truck eh. Hinakat ka na mag-BSL yun. Bakit naman? Kasi, nag-iasawa niya yung superintendent ni Hero mo. Hindi ako konsidado pa ako para kasama sana ako, umayaw lang ako. Kasi poga pa ako, Davao State, yung kay Philippe Pugoy, hindi naman siya kasi Philippe Pugoy sa Davao eh. Sumikat lang ng Davao State, pero wala din kay Philippe Pugoy, pagkaradiwala lang pagkaradiwang preso lang yun. Hindi nga na ng kulan yun eh. Dalawang buong pala natin dumating yun, gumawa ka na anomalya. Sabi yung kalugar, kasama yung puga tayo. Piyatay sila, alam silang preso, pampito sana ako. Kasi naman Quaresma nun eh, parang ano yun, nang mahal araw yun. Ay may stasyon sa loob, may station sa loob ng compound. Ando yung mga high killer, mga pagpawasok sa mga 11, supa 8, tigil-tigil sa sila, unang hinihingin na helicopter. Wala may bigil helicopter. Sige, truck nga lang, binigay truck ng tali ko. Hanggang sumakating siya sa mga ko sa Davao. Sa may ano. Ngayon pumunta sa Duterte, sabi, mga bata, ang problema yun, pag-usapan natin. Eh, so gusto po namin ibalik mas mga lupa kasi hindi binibigyan dito ang perbaya yung mga katabata. Agad, pag-usapan natin kung anong gagawa ng ano, di ba? Ito na, pagkaano sa kanila, Davao Westcom sa City Davao. Eh ngayon, ito mga empleyado, nagkaroon nga ng edukarasyon yung Hallelujah Fellowship, yung papasok mga sabalisag, parang nilapag ng sundalo yung baril ng gano'n. So kumain sila ng pansit. Ay ngayon, ito si Philippe Pugoy at saka si Muhammad Esther Samparane, yun ang marunong kumalabit ang baril doon. Kinuha nila, nakuha nila arsa. Nakuha nila yung nilagay ng armas. Kaya lang, binigay sa ibang mga bilanggo. Yung ibang bilanggo kasama nila, yung marunong ng armas. Kaya na rin din nalika na sila lahat doon. So, tinira na siya, Jack Hamill, dahil po isang beses na tira-tira nila. Pero, ibig sabihin na, maayos naman sa Davao. Maayos na, kasi sabi niya, ako lang sabi, para sa akin maayos ang Davao. Pero tayo Tagalog ka? Oo. Tagalog. Pinakamaganda ko lang yung narating ko Davao talaga. Pinakagusto ko, balik-balik. Maraming natatakot at kinakabahan. Manila Boy, paano sila makaporma Manila Boy, doon ako bisigi, ako kaporma ako ron eh. Lando Sagaw. Boso rin ang bahala yun. Pero yung kadikit namin yun talagang kasyeld ako rin kasama ko sa section electrician si Lando Sagaw. May kwento ka ba ng pagpuga? O pumuga ka ba? Oo, pumuga ko. Hindi sana pupugay kasi ito kasama kong gagong Bisaya, sinto. Sabi sa akin, bay, pag-in mo na akong dagat, bay, pag-in mo na dagang gagad. Akala po sa Tagalog pa, sabi yung takbo kami. Takbo kami, binasbaril kami ng garanon sa Carwin, pak. Ay nakapasok ako sa ngayon. Eh siya palibas sa Bisaya, sa malakas sa loob niya, ako Tagalog pa, di marunong Bisaya nun. Ako naman sigaw na lang na nagkahiwalay kami, nagkaligaw kami. Napunta nga sa baril na mga kuluno ko na pupunta sa baril ng mga kuluno. Dalawang araw lang ako nalakad, putang na doon pala pasol ng Davao pa rin. Nakita ko nga tao, sabi ng mga Bisaya, bay, pare ang daming patato, baka mga kuluno yan siguro. Hinuli ako, sinadena nila ako tapos pinili ka ng Davao, ng kolonya. Nahuli ka tayo? Oo, nahuli ka. Ano naging parusa mo doon? 3 taon sa Bartolina. Bartolina, maliit lang doon ang pinakaunang ko yung Inodoro.
Tinudor pinakaunang ko, tubig yung para sa tabo, pagkakasahin mo sa sarili mo. Pag inom-inom ko, paano pagkakasahin mo? Walang ilaw, walang tubig. Pag tumahay ka, yung damit mo, punita mo, uti-uti hanggang sa maubos yung damit mo. 3 taon ka doon tayo? Dahil sa pagpuga mo? Oo. Ano na? Tapos nung pagkaalta ko, doon ako kukuha lang nga, sabi ko, tangay na, kaya ko na ito kako. Kaya ko na ito. Ay nagkasusulo kasi, para kailangan pa sa kulungan, lalo sa kolonya, huwag mo doon sa bibig mo kasi sa tira-tira, mapasubo ka. Sa ko na 3 to 7 years, tsaka 4 na napasubo ako eh. Sa pugo tsaka sa tira namin doon eh. Pero hindi naman namin gagawin yung kung yung mayabang yung putangan ng GI. Terror ng GI sa maximum yun eh. Akala siguro sa baryo walang tao sa mura dito meron kong putangin niya, putangan mabisidi kayo, putangin mo, walang mga binatbat oh. Sabi ko pagbalata ko sa loob na ano, paglabas tirahin mo. Pag tira ko, lumabas ka agad siya. Pag nakabang ka ko sa tinira sa liblib patay siya. Nakita kasama ko, napikit ako, sugod pa ako, napitik ni Korot, hindi ako nasaktan. Siya nagdalabi, ako nagdalabi si G. Kalalagay pa lang nila sa akin, ba't nilagyan niyo si Birot Gago yan? Ba't nilagyan niyo? Nagalit sa ibang mga kosa ko, ba't ako patira? Walang paalam ng tira, walang paalam. Sabi ko, ayoko paalam kasi ba mas problema pagtatawanan niyo ako ako. Buti yung malaman lang ninyo, may tira na. Hindi pwede kwento ko mga gano'n. Bimbong Krasulugo, sila Roger Arienda, ang Plaza Miranda Bambing. Sila Totoy Pagatpat, so biglang tira sa Totoy Pagatpat, kaya na din Totoy Pagatpat, materdor ng BSL. Doon sa building 3, doon nila yung sasama dahil mga hard yun, mga hard criminal mga yun. Hindi kami sasama doon kasi bata pa ako, nung RC ako eh, juvenile pa, may juvenile pa mo, tilupa dati, diyan sa Sampagita. Hindi ako nalagay sa hindi ako nalagay sa maximum ko sa bata pa ako. At sa city ko, di panlaban. Dalawang balik ako, bidyong at saka lang RC lang ako. Tapos tapong puro, karamihan na puro kolonya ako. Kada day, pasok ko, kolonya ako. Tagari ko sa kolonya, akala ako, may iwan sa Montelupa. Mas gusto mo sa kolonya tayo? Priority ko kolonya pare kasi napakasarap. Alam mo bakit? Sa kolonya, sa iwahay paggabi, alas 2 alauna ng gabi, babangon ako, may dalang partner, nag-harvest ako ng palay. Alam mo, ginagawa ko, palalatag ako ng sako, ginigil-koronan, tapos paggabi, alam mo, ganit sinig, ginagano ko yung bang, may sarili akong bigas, 2 sako, 3 sako, nakaipon ako. Ang sarap sa kolonya, pare, kukuha ng kuhol, mga kuhol, mga daga, ulam pa yun, nagbilikat ako ng. So kumikita ka ng pera doon tayo? Wala. Ang kumikita yung mga gumawa ng mga basnig, yung mga lambat. Yung mga tsaka mga marami nara doon eh. Pero umakit kami ng bundok. Kumuha mo yan to pare. Pitong bundok kinakit namin. At tatawag lang yung Puerto Princesa na kabila nun, pinalakan namin yun. Ang bigat ng bata, palibas sa bata pa ako at bundok kaya ko pa yun. Kaya nakalagang biyantok mo kala binibigyan sa 100 man lang bibigyan siya. Masaya ka makakawa 100 din. Sigarilyo namin yun, yung ginahit na gano'n. Yung ginagahit na gano'n. Tabako na SSS. Hindi ko ito sa Davao patangin na sa boy. Sa Davao nakabili kami ng kalatang lechon. Diba? Ang dami namin pera sa Davao pare. Pagka sumusweldo kami sa linggo. Ang dami namin pera. Kami doon ko na kita na nag-suwal kami ng pera. Sinasalo ko nga rin hindi binibilang barya. Meron kami pansalo ka. O bayan. Walang sabi mong bibilang-bilang nga. Kaya di matalas tao. Kaya alis ko pa kami natalo. Bigla tatara ka ng matalo nandun. Bago mga nagkakos na, nagkakos tayo lang sa tabi lang ako, titingnan ko magkakos ako, may bibira dun. Narinig niyo ang pangalang Boy Kamatis tayo? Oo. Anong pagkakakilala niyo kay Boy Kamatis? Sa pagkabagay, hindi ko inabot yun. Boy Kamatis, mga literador yun. Kaya nga lang, ang ugali nun, ayaw na sa pawag, ayaw na sa masapaw sa kanya. Ngayon ugali Boy Kamatis, kahit titira kayo ko sa Sinuli Patuga, di ba? Pag ganun sa Sinuli Patuga, aabot sa kanya eh. At pinatira niya na. Gusto niya silang bida. Halimbawa ako sa Boy Kamatis, umangat ka, patitira ka ng Boy Kamatis. Okay, ganun yung kaya tinira si Noli Patuga. Ito naman si Noli Patuga kasi ganito kasi sa Noli Patuga. Si Noli Patuga, 7 na tira, 6 puting yan. Pataas na yan ngayon. Nagkaroon ng penpal. Galing ko siyang living out. Pinayagal mo siyang director. Sa kondisyon tayo, living out kita kasama asawa mo. Kaya magturo ko ng matalas. Siguro yung matalas si puting ubos. Ngayon, nung magkaroon kaso ng asunto si Noli Patuga, bumalik na ng brigada. Akala, kumpiyansa siya na hindi siya titira ni Kamatis. Kasi magkalugar ng dalawa na yun eh. Ngayon, nakita siya Patuga sabi niya, yung nga siya sabing, school most like a rat, dead most like a rat. Kung papatay, parang daga, ganun. Pero hindi siya kala niniwal na Noli Patuga titirahin siya. Pero sinuli siya, si Kamatis ugali nun, di ba? Kapag dumaan ka rin, hindi siya, nag-uusap tayo ngayon, dumaan ka ng ganyan. Sa record ka dumaan, patay ka ron, gulpihin ka ron. Palo-palo yung ganun.
Buti pa dumaan ka sa harapan niya, huwag sa likod. Pag dumaan sa likod, para tao, may basag na, basag yung ulo mo. Okay. Hindi mo ganda Sputnik pare, kakusap pinapatay lang. Isang nangyayari sa pagkat namin ganyan. Alam ba, kakusap, pag-type mo, papatay mo. Yung kwentong kay Ben Baido, ito bahala. Maniwala ka ba kay Ben Baido, ilang linggo ng patay, tumatari ka pa. Paano kwento yung pare, Ben Baido, pinatay Ben Baido bahala. Tapos nakaupo na sa tarim na, nakatari ba, papatay na, may tuhod lang. Hindi rin magbabaho bangkain, pare, mag-up mo lang, bangkay, paano mabaho na, maniwala ka. Yung kwentong kalukuhan yun Ben Baido. Putang na ba, imposible mo. Ang bangkay pare 24 oras, ang baho na yan. Posible, di mami naman piyali, hindi ba nagtatarima. Dagdag kwento sila, pare, dagdag kwento mga kwento na yan. Hindi ko panipaniwala, pare, ang bangkay, maghapon na magdamag, putang na, ang baho na yan. Umabot na linggo na daw, matarima daw. Kalukuhan yun. Kung sa Sputnik, meron tayong Boy Kamatis. Sa Bahala, meron tayong Boying Ibias. Sa Batang City Jail, sino ba ang pwedeng ipagmalaki ng Batang City Jail? Sila Boy Ngiti. Boy Ngiti, at si Boy Cano. Mga namatay na rin mga yan, Boy Ngiti, Boy Cano. Si Boy Cano, yan pumukot ang ulo Boy Pilak sa Montelupa. Di Sputnik, yan ang pumukot ang ulo Boy Cano. Sila tumiran, sila Ocho Carta, sila Dong Torre. Mga namatay na lahat ng mga pwede mo hindi mo boso-boso, walang pakialam basta boy yung wala, di ba pakialam, di ba? Walang pakiboso sila. Puto kasi mo dilo pa pare, alam ba gusto ko tumira? Ayaw mo ko payagan. Tira ako. Pag tira ako, pag nakahumbis ako sa loob, iba na lumilalabas, ibang amin. Ako sarap saan pa, pakain-kain yung umamin tanga, binubugbog, pinapatay sa gulpi. Parang di ko pinalo ka rito ng sokbulong na talsik yung bayag mo. Pag pinalo ko nga rito, sinangga mo, talsik yung daliri mo. Mga nakasama ko sa medium, sila yung kakusawa sila, si Dillinger, bulag. Nakamara ko yun sa mga YRC, si Dillinger, bulag. Sa mga Bahala, sila Palasig, sila John Midnat, mga nakasama ko sa YRC yan. Erning Maton. Komando yung Erning Maton. Anong kwento ni Erning Maton? Tinira sa Gurumiding. Gurumiding. Yan tumira sa Gurumiding. Pinakabaso-baso ng mga BSL yun. Yun yung sila Bukala, mga kwento-kwento lang ko baga sa Dekada 50 pa mga sinakabat mo dekada 50 Iba sila kasama si Bukala. Hindi totoo yun kasi mga dekada 50 pa yung mga yun. Kung baga sa parang kwento kalamata lang yan. Wala dito, hindi na totoo yan. At so kasama ni Baby Ama siya, kalaban siya na yan, Baby Ama. Paano magkikita sila, alala ka ng building doon. Ang laki ng mga building din, animation din kasalubong ng mga yan. Yung sa pelikula, hindi totoo yun, propaganda lang. Sa Muntinlupa pare, pag nag-shooting, hindi pwede kang mag-shooting ng matagalan doon. Papabastos ka ron. Oo na lang sa loob, kung kailangan sa labas na ginaganap yan. Ng ibang seller, mga city lang, pwede. Muntinlupa, hindi ko pwede kahit anong magtanong para yung ma-scope. Hindi ka pwede guguluhin ka mabilang ko nun. Yung Dunong Layamon, doon ako eh. Yung kay Brewa Santiago, Dunong Layamon. So isang pagitan na, sa may RC yun eh. Pagpuko Dunong Layamon, andun ako. Sa Davao, natutulog kami madaling araw, bigla nagkatirahan. Yung mga ganyan, punang malakot sa tao yan eh. Kasi doon pag magkatirahan, patay ilaw agad, taga rito, kasi ang matalas doon para labas-pasok sa selda. Yung ginagamit namin sa gano'n, putang na gano'n ka, ahit yung kalbo ka agad. Bubay pa sa pangmalin yung pare. Ang gagal ng matalas doon, mahaba. Yung hindi masala sa empleyado sa Davao, yung matalas ka, hindi pinabay mo siya, pagkadala pa kami ng matalas. Pero pag lumakat ka ng gabi, dala ka ng itak, dahil may itak mo. Padala pa ako ng itak kasi ang buhusan doon eh, ang buhusan. Yun yung mga hindi mo makakalimutan doon tayo. Oo, yung mga waray. Mga waray, walang yung mga waray kasi pare, kapag maikli isip pag nasusunod, tira pasok agad. Banat agad, banat. Oo, banat agad, sabi-sabi, ilalim mga kulas pinag-aralan, gano'n. Hindi ka tang Manila, ba't ang susunod mo, di ko tumira, sila hindi. Pagkarami tumitira, puro pag gano'n lang, pare. Totoo lang, mga tirador doon, puro pag gano'n lang. Talaga tayo. Magbugas kami para sa mga tirador, pero tira, nagpapagano'n sila. Sa Davao. Patang mo pa sa Davao, putang ina, maraming pagkain doon sa Davao. Natatakot sa akin siya tatay-tatay. Kasi nung araw talagang unang panahon talaga, maano talaga Davao. Nung hindi pa sagingan, abaka, kasi ang produkto natin Davao, abaka. Hindi pa sagingan. Abaka pa nung araw.